mga kapatid, kung napadaan kayo dito sa live ko, Quiapo Andel, welcome po kayo. Huwag niyo lang po kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. At God bless all po sa inyong lahat at mapagpalang umaga. Mamaya po may magagamot po ako pero nag-konting live lang po ako. Meron lang po akong konting kwento na kung may makikinig po, salamat. Kung wala, God bless po. Pero mega shoutout muna po pala ako sa taga-Alaska. Mega shoutout po at magandang umaga po dito sa Pilipinas. At sa Toronto, Canada, mega shoutout din kay Ate Cervantas, kay Ate Christina Malong, at ganun din po sa Amerika, mega shoutout din po. At sa Macau po, mega shoutout din sa mga nanonood sa akin. At sa Nueva Ecija, kahapon po ginamot yun ng Panginoon Kristo na may taning na po ang buhay. Sana mapagpalain pa nga sana ng Panginoon at binigyan pa siya ng pagkakataon mabuhay dahil may dahilan. Mega shoutout din sa Nueva Ecija, taga Tarlac, Pangasinan, mega shoutout din po. Samar, yan, lagi po yan nanonood sa akin. At ganun din po sa lahat ng taga Batangas, kaya sa Makulot, Batangas, kilati mega shoutout. At ganoon rin po kay Jeffrey TV, mega kay Ate Yanda, mega shoutout lang po. Ito po ay meron lang pong mahilig nagtatanong talagang totoo sa akin, pero hindi maiwasan po ang pagbabash. Ryan Balay, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa iyo, Sir Peter Morning. Musta na po kayo dyan? Watching for Samar. Mega shoutout din sa iyo, kay Ryan Balay. At ito may kwento lang po akong kwentong, pero totoo po to. Pero meron po talagang nagtatanong sa akin ito eh. Welcome po sa mga nakikinig. Sabi po ng mga pasyente do sa messenger ko po ay ang sabi po nila kung napapatay po ba ang mga mangkukulam. Pero ewan ko po sa ibang manggagamot. Kanya-kanya po kaming abilidad. Pero isi-share ko to para may manood. At tinatanong mo ako, Jason Basa. Jose Basa pala. Tinatanong mo ako kung napapatay yung mga mangkukulam. Idol. Idol ko po kayo, Ryan Balance. Kayo po ang idol ko dahil nanonood po kayo sa akin. Maraming salamat. Ito, meron lang po akong sasabihin sa inyo. Kung tinatanong nyo po ako kung napapatay po ang mga mangkukulam, opo, totoo po yun. Sa spiritual ng Panginoon Kristo. Hindi po sila basta-basta rin namamatay kung ito'y may subo. Paulit-ulit ko po ito sinasabi sa lahat ng pasyente ko. Kung pag sila po ay kinilitan po ng leeg, kung ano pong sakit ng taong nararanasan na kinulam nila, ganun din po mararanasan nila, namamatay po sila na natutulog, pwede pong hina-high blood. Diba sinabi ngayon na panood ko yung kay Sir Banayog o Nick Banayog, sinabi niya at may nagtanong sa kanya kung napapatay ba ang mga mangkukulam. Diba sinagot niya, tama po yung sinabi niya, na yun po ay magkakaroon po ng sakit high blood o kaya hindi mo alam matutukoy agad ng medisina sa kanya, bigla lang po siya mangina kasi po natalo po siya sa spiritual. Pero kung papatay mo siya ng ganung kabilis, hindi po yun. Wala pong mangkukulam na ora mismo mapapatay ka. Abuti pa ho ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, hanggang 1 buwan. Ang pinakamalalakas ay nanghihina po. Kung anong ginawa po ng mga mangkukulam, ganun din po nangyayari sa kanila. Unti-unti po sila nagkakasakit na hindi natutukoy ng medisina, na hindi nila malaman kung anong sanhi ng kamatayan ng mga mangkukulam. Pero, paulit-ulit ko rin po ito sinasabi sa mga pasyente ko. Sinasabi ko lang po ang totoo. Hindi po lahat na nagpapagamot ay mabuting tao. Ang ibig ko sabihin, hindi po lahat ng kinukulam ay sila ay mabuti. Tinanong ko na po yan sa pinakamagagaling ng mga mangkukulam sa Samar, sa City Horse. Kaya po nila nasasaktan tayong mga tao, kapwa nila tao ay tao lang sila. Dahil tayong mga tao ay judgmental, mag-isip na masama sa ating kapwa. Pangalawa, hindi tayo nagdarasal ng bukal sa puso natin. Kaya sila nakakapasok. May mangkukulam po na parang Latin lang po ang kanyang bibig. Parang may korespondila niya. Nangyayari po yon. Pero hindi pa po siya actually ng mangkukulam. May usog lang po siya ng pinakamataas na antas. Kaya mabilis din po siya mahuli. Tapos, nasasabi niya po na siya ay hindi niya po alam at kinukulam niya po yun. Sinabi mo na eh.
Pero mayroon pong mangkukulam na gumagamit ng black magic. Yun po talagang pinapatay. Papatayin mo ang kanyang kapangyarihan at kakainin siya nito dahil wala na siyang kakayahan. Ibig sabihin, humihina ang kanyang spiritual at katawan lupa. Doon unti-unti pong mamamatay ang mga mangkukulam na gumagamit ng black magic ng mga maitim. Yun po ang karapat-dapat pwede pong patayin ng mga manggagamot. Ako rin po ginagawa ko yun. Pero pag alam ko po at nadidetect ng puso ko ang mangkukulam nito ay may krus lang ang dila at usog lang, lahat ng sinasabi niya at galing sa kanyang puso ay nangyayari sa tao. Pwede niyo pong selyuhan ang ginagamot niyo. Pwede niyo rin po sila turuan magdasal. Hindi pa ho epektibo mangkukulam niyo. Kaya nga po sila madaling mahuli. Ang makukulam na mahirap ulihin yung gumagamit po ng black magic na may subo. Yung po talaga pinapatay. Pero hindi mo po sila ganun kabilis mamamatay. Nangihina po sila hanggang hindi na po sila makatayo sa kanilang higaan, hanggang unti-unti silang naapos. Kung anong ginawa nilang sakripisyo at hirap doon sa tao, ganun din po nangyayari sa kanya. Yun po yung pinapatay ng mga mangkukulam. Pero dapat maramdaman ng isang manggagamot kung ito ay pwede magbago. Meron po akong ikukwento sa inyo dahil talagang gusto niyo pong pumatay. Ako na mangkukulam at patayin ko ang mga mangkukulam. Halimbawa po kayong nanonood, halimbawa lang mga kapanalig, ang nanay nyo ay mabuting tao. Halimbawa lang to mga kapanalig, ito idedemo ko lang. Ang nanay nyo ay mabuting tao, mapagmahal sa kanyang asawa, mapagmahal sa kanyang anak, at nire-respeto mo dahil mabait. Wala siyang ginawa kung hindi kabutihan sa kanyang pamilya. Ang iyong tatay, halimbawa lang mga kapanalig, ang iyong tatay ay ng babae. Sa sobrang sama ng loob ng iyong magulang at pinagpalit siya nito at mayaman ang babae. Halimbawa, pero totoo po to, nangyari talaga sa akin to. Ang sabi, wala siyang panlaban sa kasuhan. Takot. Meron nag-udyok sa kanya ni si Satanas, naging kaibigan niya, ay ito ay magkukulam. Tinuruan siya magkulam. Una, natatakot siya. Pangalawa, hanggang natuto siya maging dumasal sa masama at tinalikuran niya ang ating Ama sa Langit. Pinatay niya ang yung asawa niya, yung kabit, pinatay niya sa spiritual. Unti-unti niyang pinahirapan hanggang ito ay hindi. Ngayon, gusto niyang saktan ang kanyang asawa pero nagdadalawang isip siya dahil mahal niya. Meron siyang kinagagalitan, isang taong malapit sa pamilya niya na hindi niya gusto. Nagluto at nagpakain siya at unti-unti niya ito nilalason sa spiritual at kinukulam niya to. Yung sinalinan siya na nagturo at sinulalinan siya ng bato, lalong lumakas ang kapangyarihan niya. Hindi ako mapaniwala na siya ngayon, yun ang makukulam ay sarili niyang magulang. Pero ito'y hindi talaga sila makapaniwala. Mismong kinumperta niya to. Totoo na natuto siya sa 10 taon sa pagkukulam. 10 taon po, mga kapanalig. Ito po ay totoo. Ikukwento ko lang po sa inyo ng mabilisan. Yun po ay galing sa mga magagaling na manggagamot. Mga sikat. Totoo naman po at nauhuli siya. Sinasaktan siya kaya siya nagiging ekskursibo at lumalaban siya. Dahil alam niya sa sarili niya na meron siyang subo at hindi siya basta-basta mamamatay. Nangihina siya at nagkakasakit. Makalipas ng 6 na buwan, 1 buwan, babalik na naman po siya para mangulam. Napatapat siya sa akin. Pero wala pa silang kinukwento, nalaman ko agad lahat ng detalye. Tinanong ko ang mangkukulam kung sino siya. Sumagot siya kung siya ito. Nagpakilala agad siya. Bakit mo kinukulam ang sarili mong kamag-anak? Dahil yan, ang taong yan, ay yung ako ay inaapi niya at hindi ako lumalaban, kaya ko siya ginantihan. May pinatay ka na ng tao, bakit hindi ka pa nakontento at nagpatawad? Dahil alam mo bakit? Sabi niya sa akin, gusto ko makaakwas dito sa espiritong masamang sinubo sa akin ng isang mangkukulam sa taga City Horse. Tulungan mo ko. Alam mo ba kung gusto ko siyang patayin? At patayin po siya. Pero nakiusap ang kanyang anak na huwag patayin at pilitin magbago. 3 beses po siya binigyan ng pagkakataon. Pero lahat po ng sakit na ginawa niya sa isang tao ay bumalik sa kanya hanggang tumanda po siya. Yun pong ibig kong sabihin. Huwag po tayo basta-basta naghuhusga sa isang mangkukulam. Hindi rin natin alam kung bakit niya ginagawa. Pero may mga black magic po na hindi po pwedeng kausapin. Gumagamit po sila ng mga elemento para kulamin ng tao. Yun po ay pinapatay. Hindi nila napapansin na sinasaktan ko sila sa spiritual at tinatanggalan sila ng kapangyarihan. At
aatakihin sila ng mga demonyo dahil nagpatalo sila. Yan po ang katotohanan. Tapos po, meron po akong video na nag-trending. Ibig ko sabihin, hindi naman po trending nito. Biglang tumaas yung subscriber ko at tumaas rin po. Hindi ko po sukat akalain yung kasi wala pong ano yon, wala pong edit. Talagang wala pa akong alam sa YouTube. Yung mga pasyente ko lang nagsabi, ni-upload ko. Yun. Yung bago magmahal na araw, bago mag-lockdown, ginawa ko po yun. Yung mga halaman po rito sa paligid namin, yun ay bigay po ng lola niya. Dalawa po yun apo niya. Yung isa po ay magaling na. Lagi po siya nakakakita ng patay. At hindi po siya nakakatulog. Dinala naman po siya sa doktor at wala naman po makita. Sabi pagod lang. Yung pala may patay na nakikisalo sa kanya. Nagkatuwaan lang po ang mga tao dahil masaya at ngayon lang sila naka-experience na gano'n. Huwag po natin i-judge. Yung batang yun ay magaling na po. Like, 1 taon na po tayo sa pandemic, di ba? Kaya ko na-upload yun. Ay, magaling na po yung batang yun. Mahirap po kasi manghusga dahil hindi nyo po alam ang nararanasan ng bata. Pangalawa po yung 3 demonyo, marami po doon nanonood minsan. Nagko-comment sa akin. Hindi po scripted yun. Wala pong ano yun. Wala pong edit yun. Diretso po post yun. Inabot nga po ako ng isang maghapon bago ko po yun i-upload dahil hindi pa ako marunong. Malaking load ang kinain yun. Dahil napakahaba po yun. Hindi ko rin po sukat akalain yun. May 3 demonyo. Nasa loob, nakita ko po siya sa loob ng katawan niya. Kaya hindi ko rin po yun basta-basta. Yung sarili niya nga magulang at tatay at mga kapamilya niya natakot nga po dahil nag-iba ang boses niya. Kaya yung maingay po yung mga bata doon, nagdarasal din ng ama namin, naging tinulungan nila ako. Salamat sa mga batang anghel din yun. Dahil nabigla talaga ako, hindi ko sukat akalain na 3 sila sa loob ng katawan. Dahil yung babaeng yun ay magaling na rin po. Yun po ay may mga bukol sa kilikil at maselan sa ulo. Yun po ay biglang nawala. Paano po yung mapapaliwanag ng sensya? Bago po kayo maghusga sa mga taong yun, hindi nyo po sila kilala. Yan nga po ang sinasabi po ng Panginoon. Paano natin matatanggap ang kapangyarihan natin sa puso natin na si Jesus nandyan? Kung tayo nga judgmental, mapag-isip na hindi pa nga kayo nakakatulong sa paggagamot sa spiritual na hindi humihingi ng kapalit, paano nyo po nasabi yun? Dapat nga matuwa kayo. Ako pag ako nakakapanood sa iba sa YouTube, tinitingnan ko, masaya ako. Hindi na po ako nag-judgmental. Masaya po ako nyo. Saglit lang po. May tao lang. Ano yung pay? Sabi mo saglit, papasukin mo. Tapos po yun, ipapaalala ko po sa inyo. Yung nag-trending pong video nyo, totoo po to, walang halong biro po. Yung 3 demonyo, yung lola niya po nagbigay ng mga halaman dito, hindi naman po siguro magbibigay ng lola niya. Yun po ay nag-aaral na, may boyfriend na po yun, at tapos na po siya mag-aral. Yung batang, yung si Dana Puson, yun po ay maayos na, nakapaglaro at nakakapag ano na siya sa kapwa bata niya. Isipin niyo po ba, nakita niyo po yung mga halaman sa paligid namin, yun po ay binigay ng lola niya. Paulit-ulit ko po sinasabi yan sa pasyente ko, hindi ko po alam na mayroong demonyo. Nakita lang po ng aking mga mata. Mga taong judgmental, mapag-isip sa kapwa, yan po. Kaya kayo inaalilihan ni Satanas. Yan po ang katotohanan. Kung bakit tayo napapasukan ng masamang espiritu. Bakit nyo kami hinuhusgahan bilang magagamot? Hindi po ako galit kasi lagi po kayo nanonood. Masaya ako sa inyo. Welcome pa rin kayo kahit masama ang sinasabi niyo sa akin. Wala po akong pakialam. Dahil alam ko sa sarili ko, totoo ako. Ewan ko kayo sa sarili niyo kung totoo kayo. Totoo po yun. Hindi po ako marunong magalit. Alam niyo po bago ako natuto maggamot, inudyukan ako ng Panginoon Kristo. Hindi pa nga ako naniwala na siya ang pong Nazareno. Hindi pa rin ako naniwala siya ay liwanag ay Diyos at mga anghel ng Diyos. Masaya ako sa buhay ko kahit naghihirap ako sa Divisoria, kargador, tricycle driver, jeepney, doon ako natutulog. Wala akong iniintindi o inagarbiyadong tao. Hinakayat ako ng Panginoon Kristo doon pupunta sa Pampanga at maggamot at binigyan niya ako ng karunungan. Hindi ko rin alam kung makakagaling ako dahil alam ko, umahawak lang ako ng nobela. Yun lang alam ko. Bakit ako binigyan ng Diyos? Marumi pa rin ako katulad nyo. Katulad nyo rin ako, makasalanan.
Bakit ako pinili niya? Sa daming taong nagdarasal at nananalangin sa Panginoon na naghahanap at nangangailangan ng kapangyarihan upang makatulong. Bakit niya ako pinili? Ang sabi lang ng aking lolo, hindi ko sila lolo, yan ay nakatakda sa iyo at ikaw ay karapat-dapat at walang makakakuha niyan. Sila nagturo sa akin. Una pa rin ng Diyos. Isipin nyo nga maigi, naranasan nyo na po ba yung mga nagja-judgmental do sa trending? Alam nyo po ba yung tatlong demonyo nyo, tatlong batang yon, tinawagan ako ng Channel 7. Hindi ko rin po alam kung Channel 7 po yon. Tinatanong nila sa akin kung saan po ba nakatira itong tatlong demonyo at magaling na binigay ko yung cellphone number. Tinatanong niya sa akin, pinagalitan ko pa nga sila eh. Silang kausapin mo at hindi ko sila kilala. Yan ang number nila ng lola nila. At hindi ko siya pinagaling, ang Panginoon Kristo nagpagaling sa kanya. Bilang sinabi ko, nagpakilala sila na taga GMA7, tapos gusto daw po nila ma-interview yung tao, puntahan niyo po. Yun ang sinabi ko sa kanila. Pero hindi ko po alam kung totoo sinasabi niya. Alam niyo naman po, hindi ako basta naniniwala kung hindi ko pa nakikita ang tao. Pero sinabi niya ang pangalan niya, naka-email pa. Pero wala po ako doon. Hindi ko po kailangan magpasikat sa mga sikat o magpakitang gilas. Katotohanan lang ang sinasabi ko at pawang katotohanan lang po. Isipin nyo, ako, mabuti pa nga ang mga taong nanonood at nito, welcome kayo kung gusto nyo makinig. Naranasan nyo na bang kumain ng dumi? Naranasan nyo bang ilublog sa drum sa may kiti-kiti? Naranasan nyo bang plansyahin ang mukha nyo at plansyahin ang likuran nyo? Hagupitin ng latigo, palurin sa sili at munggo, at lagyan ng kaldero at ibitin pati warik. Hindi nyo pa alam kung ano. Kaya yan ang mahirap. Kaya minsan ayaw ko mag-judgmental sa mga tao pag ginagamot ko. Ayaw ko mag-judge. Kasi tinitingnan ko ang puso niya kung mabuti. Pwede pa siyang gumawa ng pagkakataon magbago. Pag hindi siya nagbago, may pahintulot ng aking ama na pwede ko siyang tanggalan ng kapangyarihan at ibalik ang lahat. Kung kinakailangan lamang. Pero kung mararamdaman ko magbago, naranasan nyo po ba yun? Napakainin araw-araw at matulog sa kalsada, matulog sa labas at magbuhat ng mga tubig na hindi capacity ng katawan nyo. Sumuko ako nyo. Isa lang ang sinabi ko sa Diyos. Tandang-tanda ko pa yun, kahit bata pa ako. Pinalakit kayo ng hindi mo sariling ama. Dahil stepfather ko lang siya. Anong panggungutya at pag-aalipin niya sa akin? Lahat ginawa ko. Pero hindi alam ng magulang ko yun. Dahil hindi niya naman ako sinasaktan. Dahil matagal umuwi ang magulang ko dahil bandera lang. Paano niyo po nasabi na ako ay gumagawa ng kwento sa paggagamot o ano man sinasabi niyo? Dahil sa trending na video yun, hindi ko po sila kilala. Tungkulin ko lang na gamutin ang mga tao at ibalik sa pananalig at pananampalataya. Kung kayo ay pinagaling na ng aking ama, magsisi at mananalig kayo dahil mahal niya kayo. Hindi tayo iniwan ni Jesus. Alam mo bang isa lang ang sinasabi sa Panginoon? Kunin mo na ako. Nahihirapan na po ako rito. Pero ayaw pa rin ako mamatay. Halos hirap na ako sa buhay ko. Kaya doon ako nagkasakit na nagdudugong ilong ko, nalalabong mata ko. Nagtatricycle ako, lumayas ako. Napilitan ako magtinda, matulog sa kalsada, at mabuti na lang may taong hinipon ng Diyos na tinurunan ko magmotor. Kahit hindi pa uso ang lisensya dati. Nagmumotor ako gabi para lang may makain at hindi magnakaw. Kahit masakit ng katawan ko at bugbog na ako, ito pa rin ako. Hindi ko pa rin maranasang magnakaw. Manloko ng tao. Bakit niya ako pinili? Dumaan ako sa matinding hirap na hindi nga ako nakipagkaibigan sa mga kasing-edad ko por matatanda. Wala akong sinasabihan ng kwento ko. Kahit sarili ko magulang. Paano nalaman ng inang Solomig ko at ng lolo ko ang buhay ko? Ni sarili ko magulang hindi nila alam kung anong nangyayari sa akin. Dahil takot na takot ako. Alam mo bang bawat nagkakaroon ako ng isip at gusto kong patayin ng taong umapi sa akin. Matinding dinanas ko sa kanya. Bugbog sarado katawan ko. Kung upisahin ko sa dulo, mahaba. Pero sinabi ng Diyos, patawarin mo siya. Gaano kasakit at gaano katinding hirap ang ginawa niya sa akin. Halos nagkaroon ako ng maraming sakit na hindi na kayang gamutin ng doktor. Nabugbog ng buong katawan ko at mga buto-buto ko nagkabali-bali na. Paano bumalik ang buto ko? May record ako niyan sa ospital. Nagdudugo ang ilong ko, masagi mo lang. Tamaan ako ng araw, nalalabo mata ko. At pag nagdumudumi ako, nagdudugo ako. Sumusuka ako ng dugo.
Dahil ang katawan ko, bata pa lang ako, ginawa kong punching bag. Isipin mo, bakit ako pinagaling ng aking ama? Dahil hindi ako sumuko at hindi ko siya sinabihan, Panginoon, kung ikaw ang Diyos, bakit mo ko pinahirapan? Ang sagot ko lang sa kanya, kaya kunin mo na ako kung ikaw ang Panginoon. Pagod na ako at gusto ko nang mamatay. Pero hindi niya ako kinuha. Binigyan niya pa ako ng karunungan para maglingkod at iniluklok niya ako para maglingkod sa mga tao at sa salibutan para maggamot. Ang mga tao ay judgmental. Hindi pa nga kayo nakakatulong sa kapwa nyo. Marami nagpapagamot dito sa akin sa paggagamot sa paghihilot. Piso, nagbibigay 5 piso. Wala akong pakialam. Importante magaling at gumaling sila. Tinuturo ko sa kanila manalangin dahil mas matinding naranasan ko ang hirap. Tinuturuan ko sila magbalik loob sa Panginoon. Yun ang sinabi ng Diyos. Hindi ko tinataas ang aking bangkuhan kahit nakikita kong kaya kong pakalasin ang nasa loob ng katawan nila. Pero nang dahil sa Panginoon yun. Lahat ng mga manggagamot ay galing ang kapangyarihan sa Panginoon. Walang manggagamot mas mataas sa Panginoon. Hindi ko pa bumukas sa bibig ko na pinagaling kita. Pinagaling ka ng Diyos sa iyong pananalig at pananampalataya. Lakasan mo loob mo. Yun lang ang sinasabi ko sa mga tao. Kaya paano nyo po nasasabi yung mga nag-trending ng video ko? Swerte nga ako yun. Biglang umangat po yun. Yung hours ko. Napakahirap po sa YouTube dahil hindi nga ako nakapag-aral. Grade 5 lang inabot ko. Mabuti na lang may mga taong nakapag-aral ng IT at tinuruan nila kung anong bawal sa YouTube, kung anong bawal sabihin. Yan. Nagulat ako, umabot ng 100 yun. Una, walang nanonood yun. Biglang nag-umabot 100, nag-notification yung bill ko. Nasabi ganito, ganyan. Tapos nagtanong ako hanggang umabot ng 2,000 na ito ngayon. Kaya salamat sa mga kapanalig at kapamilya ko. Welcome kayo sa pagnonood sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Yun lang po. Maging totoo tayo sa sarili natin. Kaya nga sabi ng mga mangkukulam sa City Horse na nakalaban ko, alisin lang nila ang inggit at galit sa kanilang puso ay hindi namin kaya silang pasukin. Kaya lang namin sila napapasok dahil sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Katulad din namin. Dahil sa madumi at madumi ay makakapasok. Pero kung malinis ang puso mo at hindi ka nag-iisip at nagja-judgmental sa tao, masaya ang Panginoon at pinagpapala ka niya. Ang lahat ng tao ay makasalanan katulad ko rin. Kaya yung mga nagtatanong doon sa bata at saka doon sa yung 3 demonyo, magaling na po sila. Welcome kayong pumunta sa Pampanga at puntahan niyo po sila. Hindi ko sila ginamot, ang aking ama ang naggamot sa kanila. Kung i-judge niyo po sila, scripted, hindi po yun. Tingnan niyo po yung video, hindi po yun inedit. Gumastos pa nga ako ng 100 para lang ma-upload yun dahil napakahaba yun. Dahil wala pa akong alam sa pag-YouTube. Nagtanong dahil hindi ako nakapag-aral katulad nyo. Kayo ay mga mas matalino kaysa Panginoon. Hindi nyo ba maisip mas matalino pa kaysa aking ama? Mabuti pa ngayon mga mumang at hindi nakapag-aral. Hindi nasasagot dahil alam nila, hindi nila alam kung tama ang sasabihin nila. Ako nga, takot ako mangaral Kasi alam ko sa sarili ko, tanga ako at bobo. Hindi ako nakapag-aral. Hindi katulad ng mga tao dyan. Wala nga natutulong. Makapagsalita pa ng masama. Akala mo naman, pinupuri nila ang kanilang sarili. Dapat isipin yung mga sinasabi nyo. Ako nga, nanonood ako sa YouTube minsan. Wala akong pakialam. Buhay nila yan. May sarili tayong buhay nila. Hindi nyo pa nararanasan na nararanasan ko. At hindi pa kayo nakakatulong sa aking kapwa. Katulad nyo. May naghihingalo, tutulungan nyo pa kaya? Kasalanan ko ba na pumupunta sila sa bahay namin? Kasalanan ko ba na manhod sila? Malay ko ba dyan sa Facebook page yan? Katulad yung Facebook page na Tatak Albularyo, ako Andel. Ginawa lang yan ng pasyente ko. Kasi mas madalis daw makita. Pumapatay din po ako ng mangkukulam pag gumagamit siya ng black magic. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Maraming salamat po sa mga nanonood dyan. Welcome po kayo kung gusto nyo makinig. Kung ayaw nyo po, skip nyo lang yung video. Kung napapanood yung iba kong video, kasi bago pa lang po doon. Bago lang ako ng YouTube. Ayaw nyo na po yun. Kung wag na po nyo i-comment, huwag nyo na pong i-like kung ayaw nyo. Para po yun sa mga taong nananalig sa Panginoon Kristo, hindi po nagsasalita ng masama sa kapwa niya. Maging totoo lang po tayo sa sarili at ang Panginoon Kristo ang magkahari sa inyong buhay. Ganun din sa akin. Maraming salamat po sa inyo, mga kapamilya, kapanalig, at mga kapatid. Maraming salamat po at God bless all po sa inyo at magandang umaga at magagamot na po ako. Baka bukas po, meron po akong insensuhan na bahay. Amen. Pasensya na po kayo sa lahat.